morning mga dre. Alas 7 ng umaga, Huwebes, May 2. May nagtatanong kumusta na daw yung weather dito mga dre, no? Ayan, mahalumigmig. Ambon ng ambon mga dre, no? Kahapon umulan hanggang ngayon. Yan, paambon-ambon mga dre, no? Positive 11. Pinakamainit parang nung nakaraan yata umabot ng 18 mga dre, no? Tapos palamig naman, init lamig. Ayaw pa talagang bumigay ng summer mga dre. Nagpapakipot pa pambihira ng summer yan, no? Napaka-arte. Mamaya kasi kahapon mga dre, di ba, bumili ako ng ng gamit sa Canadian Tire. So mamaya pagkagaling ko sa trabaho, ganun uli gagawin ko, didiretso uli ako dun sa isang apartment para gawin na rin yun, yung toilet tsaka yung pintuan. Yung kasi mga dre, yung pangsara nung toilet sa banyo. Alam niyo yung sinasabit na ibutas na gano'n, no? Sinasabit mong yung hook, yung gano'n. Natanggal yung mga dre, no? Hindi ko naman papalitan ng pinto kasi nga medyo may kamahalan yung pinto. Kaya ang gagawin ko, papalitan ko na lang ng trangkahan, yung pinapasok naman na gano'n. Pag natapos ko yon, pinaplano ko na mga dre, no, yung isang linggo ko yung Biyernes, Sabado. Ewan ko kung aabutin ako ng hanggang linggo, kung magpa part time pa rin ako nun. Kasi nga sa Biyernes baka wala muna yon kasi may overtime sa trabaho. Tapos Sabado, baka mag part time nga ako Sabado at Linggo mga dre, no? Don't listen to anyone. Everybody's full of shit. Nobody knows you or what you're capable of doing. Pupunta ako ngayon sa mekaniko mga dre, no? Papaiskan ko muna tong sasakyan bago ako tumuloy sa part-time. Magpa-part-time ako ngayon mga dre, dun sa part-time natin. Kasi mamaya pa naman, dapat alas 6 pa yung punta ko ron. Pero aagahan ko na lang, gagawin kong 4:30. Pero bago doon, yung Audi na yan mga dre, yan yung nasa harapan ko, estudyante yung nagdadrive niyan. Dalawang Audi, yung isa andon yung carbon fiber yung body mga dre, no? Tapos sports car na Audi, estudyante rin nagdadrive. Walastik na mga yan, di ba? Pupunta ako sa mekaniko, papaiskan na natin mga dre, no? Gaya ng sabi nyo. Actually na-scan na to mga dre, no, nung December. Yun nga raw, sabi nga ng mekaniko, kailangan daw i-condition ng ng fuel injector. Ngayon, hindi pa naman lumalabas yung mga niya, yung error code niya, pero pupunta na rin ako sa mga dre, no, sa mekaniko para nila i-scanin. Nung ko dumating ako dito mga dre, no, kasi nga ang tagal ko nag-drive sa Pilipinas, di ba? Kumbaga maganda rin yung naidulot sa akin nung experience ng pagdadrive sa Pinas. Kasi nung dumating ako rito, parang mas na ako, mas komportable na ako mag-drive dito mga dre, no? Parang meron na akong self-confidence. Parang nagkaroon ako ng ganun. Kasi nga sa Pilipinas di ba? Talagang brasuhan dito mga dre, pag nag-signal ka rito, siguro 8 sa 10 pagbibigyan ka mga dre, no? Yung 2 lang ang hindi po magbibigay sa'yo. Pag nag-signal ka, kakaliwa ka o kakanan ka, pagbibigyan ka. Magkano ba ang arkilahan mga dre ng ito pala matanong ko kayo, no? Kasi may gustong mag-arkila ng sasakyan mga dre, no? Sabi ko sa kanya 1,500 mga dre, no, per day. Pagkatapos pa yun kumbaga iuuwi niya pa sa probinsya, no? Bawal yata ako dito Oo nga, no? Kasi minsan mga dre, no, merong mga may oras na hindi ka pwedeng dumaan sa isang side. Katulad ngayon, maaga pa mga dre, no? Hindi ako pwede rito sa side na to kasi pag ganitong oras, nakalagay doon, no, may sign doon mga dre, no, sa harapan na ang bus tsaka taxi pwede lang sa 3:30 to 6:30 mga dre, no. Yung line sa kanan, pang lang yan,
bus tsaka taxi. Hindi pwede yung mga private car. Mahuhuli ka mga Dre, no? Mahal yata yung ticket niyan eh. So ayun nga mga Dre, no, may gustong umarkila ng sasakyan. At sabi ko sa kanya 1.5 kasi dadalhin din nila sa probinsya mga Dre, no. Kumbaga naisip ko lang na parang yun yung yung base na arkilahan mga Dre, no, pagdating sa sasakyan, pagdating sa BIOS. Kung bababa sa 1.2 parang parang lugi na mga Dre, no. Parang hindi ko na lang papaarkilahan pag 1.2. Pera siguro kung kakilala ko. Pero yun nga, 1.5 ang presyo ko mga Dre sa kanya kasi dadalhin niya daw sa probinsya. At ano ba mga Dre, kumbaga tama ba yung pagkakapresyo ko? Kasi may nakita ako na mas mahal pa ron, o kaya merong mas mura doon na 1.2 pero lang, pang malapitan lang mga Dre, no? Hindi, let's say kung taga Cavite ako, dapat ang pinakamalayo nilang pupuntahan Tagaytay lang, hindi pwedeng dalhin na mas malayo pa ron mga Dre, no? Parang ganun yung kondisyon nila. Kaya iniisip ko na tama ba yung presyo ko mga Dre, no? Pwede bang pabigay ako ng idea mga Dre? Merong mga sa atin, mga site, hindi mo rin hindi ko rin alam kung nagsasabi sila ng totoo sa presyo nila, 'di ba, sa Facebook, yung mga arkilahin mo yung sasakyan, ikaw yung magdadrive, yung ganun. Kasi sinasabi nila no 1.2, 1.3, pero baka pagdating ng arkilahin na, may mga hidden charges na, 'di ba? I think 1.5 parang yun, siguro pair na yun mga Dre, no? Tsaka iniisip ko rin, let's say okay, magpa-arkila ako ng sasakyan mga Dre, no? Paano ba dapat? Kasi suggestion ng airmat ko, let's say OFW yung mag-aarkila ng sasakyan, sabi niya pag OFW dapat ipaiwan mo yung passport, sabi niya ganon, kung pwede. Kasi sabi niya nung umuwi daw dati yung tiyahin ko, umarkila sila ng sasakyan, is iniwan nung asawa ng tiyahin ko dito, from Canada rin sila mga Dre, no? Iniwan ng asawa ng tiyahin ko yung yung passport niya doon sa arkilahan ng sasakyan. Alam ko maraming mag-aano diyan mga Dre, no? Kumbaga maraming magsasabi wag pa-arkilahan kasi nga mabababo yung sasakyan, o kaya wag pa-arkilahan kasi baka makarnap katulad ng mga napapanood sa TV, di ba? At totoo naman, di ba? May posibilidad na ganun. Kaya lang pag inisip mo ng inisip yun is hindi ka naman hindi ka naman makakabawi sa sasakyan, di ba? Tsaka grabe ang ngayon, yung Uber, ang hirap pumasok mga Dre, no? Kasi parang behind na yung yung kinukuha nila. Yung nag-opening yata sila ngayong kailan ba, ngayong April, tapos ang kinuha nila o yung inapprove nila is yung mga naka-stack na mga sa kanila mga Dre, no, ng mga application. Wala na yata pag-asa magbukas pa yan. Kasi sa totoo lang, ang daming nag-aantay na aplikante para makapag-drive sa Uber. Pero walang available na spot mga Dre, no. Codenage lang to mga Dre, no. Codenage Jantalon. Dati doon sila, yun lang, doon ako nagpapagawa, di ba, nung nandun sila. Lumipat lang sila rito. Boss Julius, magpapa-scan lang ako. Kasi umilaw nung nakaraan lahat ng lahat ng warning lights, lahat ng error code. Hindi ka ba battery lock? Nung chinek ko hindi naman 12.5. Oh, pero pag hindi loaded yun eh. Okay, pero hindi ka nahihirapan mag-start pa? Hindi pa naman. Hindi pa. Sige. Sige, lang sige. Pakuha ko lang yung opinion mo ba? Expert opinion. Naayos na ba yan? Kala ko may misfiring ka last time? Alelen? May misfiring? Wala naman. Oo, kala ko may misfiring last time yan? Wala. Palyado? Hindi, wala naman ganun. Okay. Dali lang na. Oo, sige lang. Carly, makisuyo. Lagyan natin yung scanner yung kanya.
Madami palang problemang ganyan yung ano, yung ang tawag dito. Yung Honda CR-V. Yung isang issue yung katulong kay Randy na 2019. Oh. Ano ba pinuntan sa kanya? Yung high pressure pump yata, nagpalyado na may ganyan, nagmi-misfire. High pressure pump. High Ay, yung wala namang misfire o ano man. Okay. Oh, tingnan ko siya. Sige, Oo. i-scan niya. Dre, bibidyoan kita, ha? Okay lang? Teka lang. Okay. Pala yun, no? Dre, magkano ba yung ganyang scanner? Ang alam ko kuya, nasa 2.5 bata. 2.5? Ayan, hindi naman kita nakukunan. Tingnan lang natin itong ano. Pambihirang sasakyan kasi ito. Lumabas lahat ng ano eh, error code eh. Bakit lumabas? Ewan ko dyan sa ano na yan. Sabi nila baka ano raw eh. Fuel injector eh. Oo. Dalawa agad ah. Electric brake. Nagpapalit ka na electric ng brake mo kaya? Hindi naman. Electric brake booster? Ano EPS? Sa kanya, power din. Saan? Ito. Ayan yung electric brake nga. Oo. Parking brake. Parking brake. Oo. Isa pa. Body electrical. Dami ah. Ang dami naman. Lumabas ka lahat. Lumabas na lang. Lahat yan. Lumabas lahat yan eh. Oo. Basta lang lumabas. May misfire? Ito number 1. Putring siya. Napakadami nga ano. Kaya yan, lahat ng yan lumalabas pag ano, nung nakaraan. Pero hindi mo pa napapadelete to kuya? Hindi. Hindi ka pa papunta sa mga ibang mekaniko? Hindi. Dati iniscan ano lang, ano bang tawag dito? Sabi, kailangan daw i-condition yung ano, fuel injector. Kasi ang daming ganyang problema sa Honda na ganito eh. CR-V, yung turbo. Ang daming fault to. Ilan pa lang natakbo lang sa'yo oh. Kaya nga eh. Batang bata pa. Kaya tayo. Tatanungin ko lang sa pwede. So may misfire talaga na. Lahat lumabas eh. Ay, Misfire nga yun. alamin natin kung ano issue, pero Random multiple misfire, pending. Brake booster, passenger, PSA. So meron siyang history na number 1 and number 4.
subukan natin i-erase. May history siya ng 1 and 4. Late lumabas na ako. Meron nangyari sa kanya dati yan na Pero mabas pa BS. walang inayos sa makina to? Wala. Walang pinalitan? Wala, Injector? Wala pa. Hindi natuloy yung ginawa na injector? Walang injector. Kala ko meron kang, kasi may nakapanood akong ano mo na na sinabi na Kondisyon. injector issue. Oo, pero hindi Hindi injector issue. hindi ko pinagalaw. Okay. Pero nung time na yun, anong nararamdaman nun? Hindi ganyan, lumabas din lahat ng Palyado. error code. Pero hindi palyado. Wala naman. Lumabas lang lahat ng Pero error code. Lahat ng warning code na yun nagsilabas. Oo. Kasi kadalasan pagka bumagsak yung battery voltage mo, yung mga Honda, Oo. Ganon, lumalabas lahat. palalabasin niya lahat yan. Pero sabi mo, yung sa'yo, hindi naman nag-battery low, no? Hindi, nung nag-ano ako, alam mo ginawa ko, di ba lumabas ang lahat ng error code? Kasi nung nagpalit ako ng battery, ganon din nangyari, di ba? Okay, yeah. So, nung nag-winter, siguro bumagsak siya, yung ano niya, kasi nga walang gumagamit ng sasakyan. Pero hindi ngayon lang. Hindi ngayon lang. Walang battery issue ngayon. Ngayong umilaw to. Wala, chine ko 12.5 nga eh. Walang load Underload, nasa 14 nasa 14 nung naka-start ako. So ngayon, sarado ko lang natin. Sige. Ngayon, in-erase ko lang. Wala ngayon. No? Okay. Ngayon, ang issue, hindi natin kasi alam kung ang issue niya dahil sa pagbaba ng baterya. Aha. Nakikita namin yung mga error code na yun. Bigla naglabasan yung mga code na, kunyari, brake problem, yung mga gano'n. Karaniwan ganun eh. May lalabas dito yung Oo. message, ano, na sasabihin, steering, may mga gano'n. Oo. So, kadalasan bumabagsak yung voltage ng baterya. Kaya lang, base dito sa inis ka natin, May miss. misfire lang yung nakita ko, naka-pending. Ibig sabihin pending, hindi yun actual na nangyayari ngayon. Oo. Hindi siya active. Parang nagkaroon siya ng history siguro na Na ganun, na misfire. yung 1 and 2. Tapos, kadalasan kasi lalabas dito battery voltage low. Oo. Pero sa'yo, Wala naman. ganung code eh. Ang mangyayari, obserbahan mo to, hindi natin alam kung bakit umilaw yun. Walang ginalaw sa ano. Wala naman. Walang pinagawa dyan. Oo. Ngayon na-erase natin, wala na yung codes na yun. Pag lumabas uli, dadaling ko sa'yo. Tapos aalamin natin kung anong issue nun. Kung walang ginalaw doon, Walang pinabuksan pa dyan. Hindi dapat maglabas ng codes dito na misfire 1 and 4. Oo. 4 ba? 1 and 4. O yun. Ayun yung sabi dati, parang i-condition yung 1 and 4. Nung unang iniskan yan, sabi, nung nasa Pinas ako, December yun eh. Okay. Kasi nung chinek yata, sabi, may ano ka lang, kailangan may pa-condition yung 1 and 4. Parang ganon. Ano kaya ibig sabihin ng condition? Ewan ko, ano ba, lilinisin o papalitan, hindi ko alam eh. Ano ba dapat pag ganong injector, boss? Palitan na. Ang misfiring kasi pwedeng pagmulan, pwedeng ignition coil, pwedeng spark plug, Aha. pwedeng injector, pwedeng linya ng Pag sa misfire, Oo, ang dami palang pwede, no? linya ng injector o linya ng ng ignition coil. Oo. Yun yung mga pwedeng pagmulan. Kaya hindi mo pwedeng matukoy na injector agad. Walang makapagsasabi unless meron tayong proof o tinest natin na doon may issue talaga. Oo. Si scanner, sasabihin lang sa atin kung saang area tayo magko-concentrate. Oo. Halimbawa, sasabihin, itong misfire number 1, alam natin dun sa number 1, merong something wrong doon. Pero Oo. hindi natin masasabi agad kung spark plug, ignition coil, or Okay, ganun hindi natin pala. masasabi agad. Oo. Depende kung pagka chinek na, saan tayo makapagsasabi kung ano yung kailangan.
Okay. Ayun, ayun, ni-reset lang natin. Tapos antayin ko na lang pag ano. Sabi ko nga, hindi naman nagbabago ka yung takbo. Lalabas lang kasi yun kung merong misfiring o bumagsak yung voltage ng baterya. Bumagsak sigurado kasi nagbakasyon ako ng September, October, November, December, walang gumagamit ng sasakyan, nag-winter. Hindi, ang ibig sabihin kasi kailan pa lumabas yun? Tapos ayun nga, December, di ba? In-start. Tapos yun na, naglabasan daw ng December. So normal yun. O sabi ko nga, gamitin nyo. Pero ngayon, kailan lumabas to? Eh yun, di ba dumating ako, after 1 month, lumabas na naman. Sabi ko baka siguro dahil sa biyahe ko, malapitan, patay sindi. Kaya nagka-idea ako na okay, kunin ko nga yung ano. Pag lumabas uli, kukunin ko yung voltahe ng battery. Eh nung nakaraan, naka-idle lang ako saglit, biglang lumabas. Chinek ko, 12.5 naman. Patay ang makina. Ang battery kasi hindi natin ma-check ng tester lang. Oo, kaya yung underload. Kailangan masabing underload. Ibig sabihin, hindi rin pwedeng ganito umaandar. Ang ma-check natin pag umaandar, yung charging niya. Oo. Yung charging, ganun din. Pag chinek yung charging, kailangan underload din. Kailangan nakasindi lahat ng ilaw, aircon, Okay. wiper. Titingnan yung battery voltage, yung charging kung ilan. Okay. Ngayon, pagka battery naman tinetest, kailangan naman, low-loadan mo siya, tapos babasahin doon, sasabihin sa'yo kung good o hindi. Okay. Pero hindi ka nagbo-boost nitong huli. Wala, hindi naman. Ano lang yan eh. Ito sa sakin mo. 17. Bago na, pinalitan ko na yung battery niya eh. So, nakapagpalit ka ng... Oo, 2 years ago yata. Okay, 650. Ano ba to? Crank. Okay. Tingnan natin kung abot internet dito. Yan ang ano, boss. Pang testing ng battery. Oo. Kung Hindi ko alam kung aabot yung internet din eh. Kung magaling pa yung battery. Hindi ko alam kung abot internet natin. Naka ano to eh. Ayos pala yun. Ganun pang ano yan. So, in-vehicle test. Mas titingnan dito yung ano yun. CCA 650. 650 CCA next. Kailangan patay ang Makina. patay ang mga electrical accessories. Okay. Ignition off. Sarado lahat ng pinto. Start testing. Okay. Ayos lang. Okay pa. Oo. Ang bihira. Mas nakakakaba pag okay yung battery Hindi, kailangan malaman ko kung may... Pero wala walang... Wala pa. Hindi pa binuksan yan. Oo. Kasi hindi natin... Ngayon, magsisimula ka, Oo. i-reset kung may ilaw doon. Saan tayo makapagsisimula Okay. mag-check ka na. Sige. I-scanin mo uli pag umilaw siya lahat. Oo, tapos makikita natin kung may magsasabi pa, kung babalik pa din yung... Ba't may pending doon na Misfire. misfire sa 1 and Oo. 4. Okay. Kadalasan kasi, may isa kaming ganyan. Oh. Nagmi-misfire naman talaga. Kaya lang, kinagat ng squirrel sa likod. Yung injector wire. Ayun ang nakita nyo nga. Ayun ang problema niya. Nung una kala ko injector kasi mahirap checkin nga. Oo. Nung nagsimula na kami magbukas, injector wire kinagat. Pambihira. Nakakaranggang mo yung jeep. Iyon. Di, babalik ko na lang, Okay, Jules. babalik na lang. Oo, pag ano. Pagkano atraso ko? Kaya mo, pag Ha? ano na lang. Sige. Pag ano na lang. Pag nasira. Pag nagsimula ka, pag tingnan mo natin.
Oo, kailan babalik. Oo. Kung ano talaga problema. Ano? Oh, sige, sige. Tayo mag-usap Okay. ulit. Okay, sige. See you. Okay, ingat. Sana see you, not very soon. Sa ano na lang, sa change oil na lang, tsaka. Okay. Oh, sige, sige, thank you. Pangatlong attempt na to mga dre para sa spicy chicken ha. Tingnan natin. Can I have the number 1? Spicy. And instead of rice, can I have the onion rings? Instead of fries, onion rings. How much? 20.09 debit. Hello? Inagahan ko na mga dre no. 5.58. Uy. Shot. Kala ko wala pa rin akong aabutan mga dre kahit ganito na ako kaaga eh. Kasi kahapon ano yun eh 7:20 PM mga dre no. At least ngayon umabot na tayo sa sa kanilang spicy chicken. Ako po. Onion rings. Naglalaway talaga ako sa manok mga dre. Manok na maanghang. Eto na. Kinikilig ako. Naglalaway ako sa iyo. Ilang araw ko na pinagpapantasyahan to mga dre no. Pantasya na eh, hindi na cravings eh. Kasi ilang araw na eh, di ba? Wait, we don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late.